Sa loob ng 5 taon ng pagsasama nila ni Kenneth, walang ibang hinangad si Angela kundi ang magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Ngunit madalas nawala ang kanyang asawa dahil sa trabaho. Isang tao ang palaging naroon upang tumulong at samahan siya. Si Roger, ang tiyuhi ni Kenneth. Dear Miss Callie, ako po si Angela, 30 years old at may isang anak. 5 taon na kaming kasal ng Mr. Kong si Kenneth at masasabi kong masaya at tahimik ang buhay pamilya namin. Wala akong ibang hiniling kundi ang manatiling buo at masaya ang pamilyang pinapangarap naming dalawa. Nakilala ko ang tiyuhin niyang si Roger. Matandang binata ito dahil yung mga dating naging kasintahan raw nito ay iniwan siya. Mabait si Roger at tuwing wala si Kenneth ay lagi siyang dumadalaw sa bahay para kumustahin kami at pumasyal na rin. Ngunit hindi ko naman nakalain na sa madalas nitong pagpasyal at pakikipagkwentuhan sa akin ay magiging dahilan pa pala para mapalapit kami sa isa't isa ng may ibang dahilan. Salamat po at madalas ay nandito ka para sa amin ng anak ko. Alam niyo namang wala rito si Kenneth kaya wala po talaga akong makakatulong. Sabi ko habang nakaupo kami sa sala. Saktong tulog na rin kasi ang anak ko kaya may oras na akong makipagtsikahan sa kanya. Napangiti si Roger habang umiinom ng mainit niyang kape. Wala yun, Angela. Tsaka parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Handa akong tumulong. Nakakahiya naman po kasi. Halos lahat na lang ng mabibigat na gawain dito sa bahay, kayo na ang gumagawa imbis na ang asawa ko. Kayo lagi ang sumasalo sa amin ng anak ko. Mahina siyang natawa. Kung hindi ako ang tutulong, sino pa ba? Nasa malayong asawa mo. Natural lang na may magbantay pa rin sa inyo at tumulong-tulong. Hindi ko maiwasang mapangiti sa sinabi niya. Sa 5 taon naming pagsasama ni Kenneth, madalas talaga itong nasa ibang lugar dahil nga sa trabaho. Minsan nga 1 buwan o higit pa bago siya nakakauwi. Sanay na ako roon pero hindi ko maikakailang may mga pagkakataong nakakaramdam din talaga ako ng lungkot. Kamusta naman kayo ni Kenneth? Tanong ni Tito Roger kalaunan. Okay naman po. Busy lang talaga siya nitong mga nakaraan. Kwento ko. Madalang na din kasi itong tumawag hanggang text lang. Tumango siya ngunit tila may kung anong lungkot akong nakita sa kanyang mga mata. Mabuting lalaki si Kenneth. Maswerte siya sa'yo. Napahinto ako sa narinig mula sa kanya. Bakit naman po? Dahil hindi lahat ng babae katulad mo. Matyagang naghihintay sa mga asawa nila. Napangiti lang ako at bahagyang napayuko. Ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao. Hindi agad siya nakasagot at ilang segundo siyang natahimik bago tumingin sa akin. May kung anong kakaibang emosyon sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Kung ganun, ay sana lahat ng tao marunong magmahal ng katulad mo, Angela. Natawa na lamang ako para maalis ang bigat ng usapan. Hindi talaga ako sanay sa ganito. Sige na ho, tito. Umuwi na po kayo. Anong oras na rin naman o? Kailangan nyo na rin magpahinga. Magalang kong sabi sa kanya. Bahagya lang siyang ngumiti at tumango bago tumayo. Sige, Angela. Sa susunod na lang ulit. Paalam niya bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lamang ako. Anong ibig sabihin niya sa bigla niyang pagbanggit ng pagmamahal ko? Napailing na lang ako at isinantabi yun. Hindi ko na dapat kasi iniisip pa ang ganoong bagay. Kinaumagahan, maaga kong nagising dahil sa mahinang iyak ng anak ko. Napalingon ako sa orasan at nakitang 6:00 pa lamang ng umaga. Good morning, baby. Nakangiti kong sabi habang binubuhat siya mula sa higaan. Pagkatapos siyang pakainin ay nagsimula na rin ako maglinis ng bahay namin. Ganoon naman palagi ang routine ko. Magluto ng almusal, maglinis, maglaba
kung kinakailangan at alagaan ang anak ko habang wala si Kenneth. Habang naghihiwa ako ng mga gulay para sa tanghalian ay biglang tumunog ang cellphone ko. Agad kong kinuha iyon at nang makita ko ang pangalan ni Kenneth sa screen, napangiti ako dahil sa wakas ay makakausap ko na rin siya. Finally, bulong ko bago sagutin ang tawag. Hello? Masigla kong bati. Good morning, hon. At ko napansin ang pagod sa boses niya. Kakagising mo lang ba? Tanong ko. Hindi. Kagagaling ko lang sa site. Binisita ko dahil maraming problema. Sagot naman niya. Okay, sige. Basta mag-iingat ka ha. Mukha ka nang hindi nagpapahinga. Nag-aalala ang pangaral ko sa kanya. Mahina siyang natawa. Kailangan. Dahil marami pa kaming hahabuling trabaho dito. Ilang minuto rin kaming nag-usap tungkol sa anak namin at sa trabaho niya. Ngunit tulad ng madalas mangyari nitong mga nakaraang buwan, parang nagmamadali siya. O sige na Han, tatawag na lang ulit ako kapag may oras. Paalam niya, wala naman ako magagawa kundi pumayag dahil kailangan. Okay, sige, mag-ingat kayo dyan ha. Pagpapaalam ko. Kayo rin. Sagot niya bago pinatay ang tawag. Pagkababa ng tawag ay napatitig ako sa cellphone ko. Hindi ko naman siya masisisi. Alam kong nagtatrabaho lang siya para sa amin. Pero hindi ko rin maitatangging namimiss ko na ang mga panahong mahaba kaming nagkakausap. Minsan kasi parang mas nakakausap ko pa si Roger kaysa sa sarili kong asawa. Napailing ako sa naisip. Huwag ka nga kung ano-anong iniisip dyan. Sabi ko sa sarili bago pinagpatuloy ang ginagawa. Bandang 10:00 ng umaga ay may kumatok sa gate at paglabas ko ay nakita ko nga si Roger na may dalang 2 supot. Oh, kayo ho pala. Napadaan na naman po kayo ah. Takang tanong ko. Ngumiti siya. Nagpaluto ako ng sopas kanina, naisip ko nang dalhan kayo. Naku, nakakahiya naman po. Kayo talaga. Wala yun. Sagot lang niya. Kinuha ko ang supot at ipinasok sa loob. At habang naglalaro ang anak ko sa may sala, ay naupo naman kami sa mesa. Tumawag na bang asawa mong si Kenneth? Tanong niya. Tumango naman ako. Opo, kanina lang po. Mabuti naman. Sagot niya ng seryoso. Busy pa rin daw kaya hindi gaanong nakakatawag. Kwento ko at napansin kong bahagya siyang tumango, ngunit hindi na nagsalita. Maya-maya ay nagsimula na makipaglaro ang anak ko sa kanya. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan sila. Talagang mabait si Roger, kaya minsan naiisip ko na nakakalungkot lang dahil wala siyang sariling pamilya. Tito Roger, tawag ko. Sagot naman niya. Bakit hindi na lang po kayo mag-asawa kesa palagi niyong ginugugol yung oras niyo rito? O sisa kong tanong. Napahinto siya at napatingin sa akin, ngunit sa halip na sumagot agad ay ngumiti lang siya. Matanda na ako para dyan. Naku, hindi naman po. Mabilis kong sagot. Totoo? Sagot pa niya. Marami pa po kayong pwedeng makilala. Sandali siyang natahimik bago binalik ang tingin sa batang kalaro niya. Minsan kasi Angela, may mga taong kahit gustuhin mong mahalin, hindi naman pwedeng maging sayo. Napakurap ako. Parang may kung anong mabigat sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Ngunit bago pa ako makapagtanong ay tumayo na siya. O siya, sige na. Uuwi na muna ako at inihatid ko lang talaga yan. Mabilis niyang pagpapaalam. Naku, teka lang, sandali lang po. Natataranta kong tanong kasi baka meron akong hindi magandang nasabi. May asikasuhin lang ako. Sagot niya. Wala naman akong nagawa kundi tumango na lamang. Pagkaalis niya ay hindi ko maiwasang maalala ang sinabi niya na may mga taong kahit gusto mong mahalin, hindi naman pwedeng maging sayo.
Hindi ko alam kung bakit pero buong maghapon ay paulit-ulit yung pumapasok sa isip ko. Pagsapit nga ng hapon ay tuluyan ko na ring naalis sa isip ko yung mga sinabi niya. Marami pa kasi akong ginagawa sa bahay at kailangan ko na ring asikasuhin ang anak ko. Bandang 5:00, nagluluto ako ng hapunan nang biglang tumunog ang cellphone ko. Akala ko si Kenneth na naman kaya agad ko yung tiningnan. Ngunit isang text message lamang ang natanggap ko. Ana, may surprise ako sa'yo. Napangiti na lang ako sa nabasa. Ano naman kaya yun? Mabilis naman ako nag-reply. Ano yun, Han? Tanong ko na excited. At ilang minuto pa ang lumipas bago siya sumagot. Mamaya mo malalaman. Basa ko bago na pailing. Kung ano-ano talagang ginagawa nitong asawa ko. Natatawa kong sabi sa sarili ko. Pagkatapos kong magluto ay pinakain ko muna ang anak ko. Maya-maya ay nagsimula na akong magligpit ng mga pinagkainan nang makarinig ako ng busina sa labas. Napakunot noo ako. May bisita na naman kaya? Lumabas ako ng bahay at halos mapatili ako sa gulat nang makita ko kung sino ang nakatayo sa may gate. Kenneth! Mabilis akong lumapit sa kanya. Napangiti siya habang nakabukas ang mga braso. Surprise! Hindi ko napigilang yakapin siya. Ano ka ba? Hindi mo man lang sa akin sinabi na uuwi ka. Tingin ko kasi mas maganda kung i-surprise ka. Nangingiti niyang sagot. Napatingin ako sa mga gamit na dala niya. Kailan ka pa dumating? Tanong ko sa kanya. Ngayon lang. Dumiretso na akong uwi agad dito pagkatapos ng gawain sa site. Ngiting sagot niya. Bumaba naman mula sa sasakyan ng isa niyang katrabaho at iniabot ang ilan niyang bag. Matapos magpasalamat ay umalis na rin to. Samantala, hindi pa rin mabura ang ngiti sa labi ko. Halos 2 buwan din kasi siyang hindi nakauwi. Halika na sa loob. Aya ko. Pagpasok namin sa bahay ay agad siyang sinalubong ng anak namin. Agad naman niya itong binuhat. Naku, parang ang laki-laki mo na yata. Napuno ng tawanan ng sala habang kinukulit siya ng bata. Habang abala silang mag-ama ay may isa na namang kumatok sa gate. Ako na, sabi ko nang tumingin ang asawa ko. Pagkabukas ko ay nakita ko si Tito Roger. May dala itong isang maliit na lalagyan. Nagpaluto kasi ako ng paboritong bata, baka gusto niyang... Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang mapatingin siya sa loob ng bahay. Kasabay noon ay napansin na rin siya ni Kenneth. Tito! Agad na tumayo si Kenneth habang nakangiti. Nagkamayan ang dalawa. Oh, kailan ka pa dumating? Tanong ni Tito Roger. Ngayon lang ho. Hindi ko sinabi kay Angela, sinurpresa ko na. Napangiti si Roger. Mabuti naman, matutuwa talagang mag-ina mo. Oo nga ho eh. Salamat din pala dito. Napakunot no ako. Para saan? Lumingon sa akin si Kenneth. Sa pagtulong sa inyo habang wala ako. Ngumiti lang si Roger. Wala yon, ano ka ba? Hindi, seryoso ko tito. Lagi ka raw nandito sabi ni Angela. Tumango naman ako. Totoo naman, malaking naitulong ni tito lalo na kapag may kailangan dito sa bahay. Bahagyang natahimik si Roger bago ngumiti. Magkakapamilya tayo, natural lang yun. Hindi ko alam kung bakit pero sa mga sandaling yun ay parang may kung anong pagbabago sa ekspresyon niya. Mabilis lang yun at halos hindi mapapansin. Maya-maya ay tumanggi na rin siyang pumasok. Sige na, kumpleto na kayo. Magbanding muna kayong pamilya. Naku, pumasok po muna kayo at kain muna kayo. Alok ko. Umiling naman siya. Sa susunod na lang, Angela. Pagkatapos nun ay nagpaalam na siya at tuluyang umalis. Naiwan akong nakatanaw sa papalayong bulto niya. Hindi ko alam kung bakit pero para bang napakatahimik niya kaysa dati. Samantala si Kenneth naman ay niyakap ako mula sa likuran. Namiss mo ba ako? Napatawa ko. Hindi. Birong sagot ko. Sinungaling. Naiilang niyang sabi.
Mas lalo kong natawa habang nakasandal sa kanya. Sa wakas, kompleto ulit kami. Ngunit ang hindi ko alam, may isang taong pilit tinatago ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan kaming masaya. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uwi ni Kenneth. Masaya ako dahil muli na namang naming nakasama ang isa't isa bilang pamilya. Ngunit dahil ilang araw lang ang bakasyon niya, madalas pa rin siyang abala sa mga tawag at report na kailangan niyang tapusin. Isang hapon, nagpaalam si Kenneth. Han, may meeting lang ako sa bayan, baka gabihin na ako ng kaunti. Tumango ako. Okay, sige, mag-ingat ka ha. Pag-alis niya, ay naiwan ako sa bahay, kasamang anak namin. Bandang alas 5 ay nakatulog na ang bata, kaya nagpasya akong magdilig muna ng mga halaman sa bakuran. Maya-maya ay may tumawag sa akin mula sa gate. Angela! Paglingon ko ay nakita ko si Tito Roger. Kayo ho pala, pasok po kayo. Ngumiti siya ngunit tila pagod ang itsura niya. Naparito lang ako para ibigay ito. Inapot niya ang isang maliit na paper bag. Ano po to? Takang tanong ko. May nakita kasi akong laruan, naalala kong anak mo. Napangiti ako. Naku, hindi niyo naman po kailangang gumastos pero salamat po talaga dito. Wala lang yun. Naupo muna kami sa may terrace matapos ko siyang timplahan ng kape. Napansin kong hindi gaanong nagsasalita si Tito Roger kumpara dati. Siya nga ho pala, may problema po ba? Usisang tanong ko. Napatingin siya sa akin. Wala naman. Mukha kasi kayong malungkot eh. Komento ko. Ilang segundo siyang natahimik pagkatapos ay napabuntong hininga. Angela, may tatanong sana ako. Tumango lang ako. Masaya ka ba kay Kenneth? Nagulat ako sa tanong niya. Oo naman ho. Mabilis kong sagot. Tumango siya. Mabuti kung ganun. Hindi ko maintindihan kung bakit tila mas lalo siyang nalungkot sa sagot ko. Bakit ho? May problema ho ba? Napayuko siya. Wala. Pasensya ka na. Pasensya? Para saan po? Naguguluhan kong tanong. Minsan kasi, may mga bagay na dapat hindi na lang nararamdaman. Napakunot no ako at hindi agad maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit nang muli siyang tumingin sa akin, ay tila may kung anong mabigat sa mga mata niya. Angela, bigla akong kinabahan. Ho? Tanong ko sa kanya. Mahal kita. Sagot niya na nagpatigil sa akin at napatitig ako sa kanya. Hindi ko agad magawang makapagsalita. Pakiramdam ko ay tumigil ang paligid sa narinig ko. Ano po? Mahal kita. Mahina ngunit malinaw ang pagkakasabi niya. Agad akong tumayo mula sa kinauupuan ko. Hindi po yata tamang sinasabi ninyo. Alam kong magkapamilya tayo at asawa ka ni Kenneth. Napamangkin ko. Napapikit siya. Alam ko lahat ng iyon. Natahimik kami pareho. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin inaasahan na darating ang araw na maririnig ko yun mula sa kanya. Mahal ko ang asawa ko, Tito Roger. Mahina akong sabi. Tumango siya. Alam ko. Pero bakit sinabi ninyo pa rin sa akin? Doon siya napangiti ng mapait. Dahil gusto kong malaman mo. Pagod na akong magkunwari. Napayuko ako dahil pakiramdam ko ay sobrang bigat ng sitwasyon. Maya-maya tumayo na siya. Pero wag kang mag-alala. Wala naman akong balak na sirain ang pamilya ninyo. Pero Tito Roger, mahinang sabi ko. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya nasasaktan. Hindi dahil may ginawa ako, kundi dahil matagal na pala niyang kinikimkim ang damdaming hindi dapat niya nararamdaman. Bahagya siyang lumapit. Napaatras naman ako ng isang hakbang. Doon, tila natauhan siya. Dahilan para agad siyang huminto. Pasensya ka na.
Mahinang boses niya. Mas mabuti siguro kung umuwi na muna ho kayo. Mariin kong sabi. Tumango siya. Tama ka. Bago siya umalis ay sandali siyang tumingin sa akin. Huwag mong sasabihin to kay Kenneth. Sa atin lang dalawa. Hindi ako agad nakasagot at pagkatapos nun ay tumalikod na siya at tuluyang naglakad palabas ng gate. Naiwan akong nakatayo sa terrace habang magulong-magulo ang isip. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero isang bagay lang ang sigurado. Mula sa araw na iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang turingan namin ni Roger. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ilang linggo ring hindi nagpakita si Tito Roger. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil hindi ko alam kung paano siya harapin matapos ang pag-amin niya. Samantala, naging maayos naman ang takbo ng buhay namin ni Kenneth. Bumalik na siya sa trabaho, ngunit mas madalas na siyang tumawag at mag-video call sa amin ng anak namin. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, ay may humintong motores sa tapat ng bahay. Nang magangat ako ng tingin, ay nakita ko si Tito Roger. Bigla akong natigilan. Siya naman ay mukhang alanganin ding lumapit sa akin. Pwede ba ulit tayo mag-usap? Tanong niya. Ilang segundo akong natahimik bago tumango. Sige po. Naupo kami sa may mesa. Dapat hindi ko sinabi sa iyo ang nararamdaman ko. Bungad na sabi niya at napayuko naman ako. Tito Roger, hayaan mo munang matapos ako. Napabuntong hininga siya. Alam kong mali. At alam kong hindi ka kailanman nagbigay ng dahilan para isipin kong may pag-asa ako. Naramdaman kong gumaan ng kaunti ang dibdib ko sa sinabi niya. Kahit papaano ay alam niyang wala akong ginawang mali. Pasensya ka na kung naging dahilan ako para mailagay ka sa alanganing sitwasyon. Tumango ako sa sinabi niya. Nasaktan lang ako para sa inyo ni Kenneth. Kaya akala ko mayroon akong pag-asa. Sa'yo. Napakunot noo ako. Bakit po? Kasi napakabuti mong babae. At minsan ay nakikita kong masyado kang nag-iisa habang wala siya. Napangiti ako ng bahagya. Parte naman po yun ang buhay namin mag-asawa. Nang kahit na sinong mag-asawa. Hindi naman habang buhay ay magkasama kayong dalawa. Siyempre kailangan kumita ng pera. Tumango siya. Ngayon ko lang naintindihan yun. Ilang sandali kaming natahimik. Habang nakatingin ako sa bakuran, ay naramdaman kong lumapit siya ng kaunti para abutin ang laruang nahulog mula sa mesa. Nagkataong sabay kaming yumuko. Halos magkatapat ang mukha namin ng sandaling yun. Pareho kaming natigilan ng matauhan at mabilis akong umurong. Sa unang pagkakataon, nakita kong siya mismo ang umiwas ng tingin. Parang natauhan. Agad siyang tumayo. Hindi na dapat pang umabot sa ganito. Salamat dahil naging mabuti ka sa akin, Angela. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong tinatapos na siya ng mga oras na yon. Mahal ko ang asawa ko. Yun po ang totoo. At alam kong bilang pamangkin, alam kong mahalaga din siya sa inyo. Ilang segundo siyang natahimik bago muling nagsalita. Tama ka. At siguro ay panahon na para respetuhin ko kayong dalawa. Napabuntong hininga ko. Pakiramdam ko ay malaking bigat ang nawala sa dibdib ko. Bago siya umalis, ay tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Angela. Dahil hindi na ito mauulit. Salamat po. Pagkatapos noon, ay tuluyan na siyang umalis. Mula sa araw na iyon, naging bihira na ang pagdalaw niya sa bahay. Kung minsan man ay may kasama na siyang iba na kamag-anak din namin at unti-unti ring bumalik sa normal ang lahat. Makalipas ang halos 1 taon, may isang balitang kinatuwa naming lahat. May nakilala si Tito Roger, isang biyudang guro mula sa kabilang bayan. Sa una ay hindi ako makapaniwala dahil siya mismo ang nagsabi noon na hindi na siya mag-aasawa. Ngunit nang makita ko siyang nakangiti
Habang pinapakilalang babae sa pamilya namin, doon ko napagtantong tuloy na siyang nakapag-move on. Nang araw ng kasal nila ay nilapitan niya ako. Masaya ako para sa inyo, Tito. Sabi ko. At ako rin para sa inyo ni Kenneth. Tugon niya. Napalingon ako sa asawa kong kargang anak namin. Pagkatapos ay bumalik ang tingin ko kay Tito Roger. Sa wakas, wala nang bigat na minsang namagitan sa amin. Ang natira na lamang ay respeto at pagmamahal bilang pamilya. At doon ko naunawaan na hindi lahat ng pag-ibig ay ipaglalaban. May mga pag-ibig na mas tamang bitawan upang manatiling buo ang mga taong tunay mong pinapahalagan. At iyon ang naging wakas ng lihim na pag-ibig ni Tito Roger. Hanggang dito na lamang po ang kwentong binahagi ko sa inyo, Miss Callie. Thank you so much and God bless.